Hello guys, ngayon po may panibagong videos po tayo. Ngayon naman ako makakapag-upload ng tutorial about sa motor. So ang ginagawa ko ngayon is Badja 100, Kawasaki. Ang issue nito, mahina umakyat yung langis dito sa head. So hindi ko na po pala pinakita yung pag-check ko nito nung langis niya, Pero na ko dito, mahina talaga yung pagdating sa ditong butas na to. So dapat malakas ang tagas dyan So ang ginawa ko, unang step, chinik ko muna tong passage na to. Galing oil pump po yan, So chinik ko yan, binuksan ko yan, pina-andar ko yung makina. So napakalakas yung buga niya na langis. Pagdating naman dito sa taas, sa may steel tube, papunta na rito sa taas. So malakas din. Ayan, mga basayan. Hindi ko na pinukusan yung oil pump natin yung may problema. Kasi malakas dito yung pa-out niya. So ang problema yung papasok. So tiningnan kong bolt na to, ang banyo bolt na to. So okay naman po yung butas niya, pati doon sa baba. So walang problema po sa butas niya, hindi barado. So bakit nga ba hindi malakas pumasok doon sa yung langis sa may timing chain? So ang napansin ko, yung camshaft niya, So ang camshaft niya, may butas po yan. Yan. Tagus po yan dito sa lagayan ng timing chain. So dito naman dadaan ang langis, Ang return niya dito. Yan. Lalabas siya dito and then dadaan dito. Tapos babasahin niya yung timing chain. Dito and then dito. Tatlo. So tiningnan ko naman yung butas dito sa pinakadulo doon sa may banyo bolt. Tinusok ko po siya ng stick. Tagus naman po siya. So wala pong problema. Diretso po yung butas na yun. Ito. Ayun. Ayan, makikita nyo yung stick na pinasok ko, madilim lang, Ayan, Ayan. So, walang problema sa butas. Ayan, stick. Nabitawan ko na. So, ang naging issue lang, ba't humina yung labas ng return ng ating langis dahil doon sa camshaft, Dito siya nagka-problema. So ang naging issue talaga niya bakit mahina dahil dito sa cover na to. Dapat po yung cover na to tatanggalin natin. Kasi pag once na nakabara po itong cover natin sa bearing, so wala pong madadaanan ang langis ng masyado, bibigyan lang niya ng supply itong sa gitna. Medyo ipit rin siya papunta roon. May kunti naman pumapasok pero hindi siya gaano kalakasan, Hindi katulad ng tanggalin natin tong cover na to. So dito po mag-spread ang ating langis. Papasok dito. Mababasa yung rocker arm natin and then camshaft natin. Ulit man nababasa siya kung bibirita mo siya ng husto. So hindi po yung maganda sa makina natin. Lalakas lang bigay ng langis kung tataasan natin siya ng RPM, bibirita natin. Hindi po yun maganda sa makina. So dapat sa mababang minor pa lang mapapansin nyo na malakas talaga yung langis. So pasensya na po guys, ngayon naman ako makapag-upload kasi busy po ako at medyo may problema po ako sa financial dahil sa nagkaroon ng problema sa baby ko. So hindi muna ako nakakapag-upload, pasensya na po. So ngayon po ito lang muna ang ituturo ko sa inyo at marami pa po tayong parating ng mga videos na tutorial about sa motor. So ang gagawin natin, tatanggalin tong cover and then babalik na natin. Pagkabalik natin, tapos itatry natin mamaya pa andarin na talagang lumakas na yung return niya, yung bagsak niya pababa na langis. Kasi importante po dapat ma-check natin yung langis. Kasi yun ang bubuhay sa atin ng timing chain and then sa bearing, rocker arm and sa cam nose, sa camshaft natin. Ito.
So, hindi na natin papatagalin, tatanggalin na natin to, and then WhatsApp na lang po ano. So, tatanggalin natin tong cover na to. So, ito po ang nagpapahina sa ating langis. So, ipapasok na natin dito. Lapit ka dito. Yan. Ganito lang ka basic pag mag-assemble tayo ng sahid natin ano. Unahin muna natin ang camshaft. So ayan na, nailagay na natin ang camshaft. Sunod natin yung rocker arm natin. Yung rocker arm natin, iingatin natin yung talaglagan yung mga stick bearing. May stick bearing po yan ano. Yun ang iingatan natin. Dandahan po tayo maglagay dito. Yan. Na hindi magsilaglagan yung atin stick bearing. Kasi pag once na nalaglag po yan, mahihirapan po tayo ipasok yung atin ihi. Katulad nito, medyo nahihirapan ako. So, andito na po, naipasok na natin ano, ang isang rocker arm. Tapos yung kabila. Yung position nito guys sa nakaganyan na. Kasi ilalagay natin yung pinaka lock nya sa taas yun. Ganyan ang position yan. So, ganun pa rin. Dandahan lang po, baka magkahiwalay-hiwalay yung ating stick bearing. So ayan, nailagay na natin. So yung top natin sa camshaft, ganito po yung pinaka timing gear, yun po ang top natin. So pag ganito ang sistema, lalagyan natin ng basahan, baka mailaglag nyo yung bolt, mahirap tanggal. Ilalagay na natin yung lock, kailangan matyaga ka lang. Yun. Yan, ilagay na natin. So napaka-importante po yung langis natin. Tamang higpit lang. Isip mo na siya. So ayan na guys, ganyan po position natin ano, yan. Ito, yan. Ito ang timing natin sa top, nakatutok po yan ano. Tapos rocker arm, goods na po. So lalagay na natin yung timing. Yung timing natin, ayan, nakatap po yan. Tapos itap na din natin dito sa camshaft. So yung collar, baka makalimutan nyo no. Ayan. So natanggal na natin yung trinay natin na stick kung tagos siya no. Tapos lagay na natin yung washer sa banyo bolt natin. Dalawa po yung washer na yan. Baka makalimutan nyo. So ayan, ilagay na natin para ma-try na natin kung malakas na langis doon. So, try na natin panda rin. On natin. Then start. So, tingnan mo doon sa butas kung lalabas yung langis agad. Ayan. So nakita nyo, ayan o, lumakas na yung langis nya o. Kanina wala akong nakita dyan. Try ulit natin. Ayan na po.
tagiliran na po ito, may lumalabas na nalangis, oh. Ito dito. Ayan. And then dito. So good sa po ang ginawa natin. So ganun lang dapat. Makita nyo dapat lumabas ng maayos yung langis dito. So dahil lang dito, pwede po masira agad yung ating camshaft, ano? Rocker arm at timing chain. Kasi nga, hindi po pumapasok na maayos ang langis dahil dito. So, sana po may nakuha kayo na konting idea paano natin i-troubleshoot yung mga ganitong problema. So, once again, maraming salamat po.